Muli po, isa pong mapagpalang pagbati ang aking pinapahatid sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Ayan, at sana manawari ay ligtas kayo sa anumang uri ng kapahamakan, malayo kayo sa mga anumang sakit, at ganun din malayo kayo rito sa mga politikong mga kawatan. Baka mahawa kayo ng mga virus itong mga animal na mga politikong ito. At dito sa mga politiko na mga kawatan ay mga matay na lang kayong lahat, at yan po ang ipinagdasal ko. At natatandaan nyo pa po ba, noong isang araw pa po ay napakaingay nitong si Dilimaw at saka itong si Trililing. Hindi ba't ang ingay-ingay dyan na nagpa-preskon pa sila na ang sinasabi nila sa 16 anya tatapatan namin yang rally ng mga iglesia ni Cristo. Kung kinakailangan maghakot ng tao, maghahakot kami. Yan ang sabi ni Trililing. Ayun, ito nga po. At nangyari na po yung 16, dumating na po yung 16, yan po ay kahapon. So nakita nyo naman po kung gaano karami yung pumunta dyan sa EDSA Shrine, na kung aking bibilangin po ay nasa 15. Dahil nga po yung inarkila po ni Trililing na na panghakot ng mga tao, 2 tricycle lang po. Tapos sabay pa pong naplat. At saka 2 tricycle yung inarkila niya na panghakot daw kuno ng tao para matapatan yung rally ng Iglesia ni Cristo, at saka isang traktura. Ayan, so ayun, at nagkataon naman nagsabay pa na naplatan itong si tricycle. Ayan. Bago po tayo magpatuloy, ay mamaya-maya lamang po ay may bubunutin po ulit tayo. Magbubunot po tayo dito ng 2 para po sa 10,000. Yung po nga, barya-barya lang naman po ito. At kumbaga ay para lang makabili lang kayo ng bitsin or either magic sarap. Ano po? So tuloy na po tayo, at dahil nga po dyan ay na stress, masyado pong na-stress itong si Trililing. Ayan. Ngayon, hindi niya kinaya. Kaya nga po ilang oras lamang po nang nakalipas mula doon sa rally, nakita niya talagang walang umaten kundi 15 yata o 12. Kasama pa yung mga adik na pare dyan. Yung isang pare po dyan kasi adik. Siya po mismo nagsabi niya na adik siya for 15 years. Sige, tuloy muna natin itong Trililing. Ilang oras lamang po makalipas yung rally na sinasabi nila na wala siya nakitang tao, na stress siguro. Ayun po, natagpuan po itong si Trililing na nakasubsob yung ulo doon sa drum na punong-puno ng tubig. Yan po ang nakakalungkot. Pero wala po ako sinasabi ritong namatay na po itong si Trililing. Correction, baka sabihin na naman itong mga mga bashers ko. Kaya itong mga bashers ko, mamatay na rin lang kayong lahat. Yan po. Kasi wala kayong katigil-tigil mong bash sa akin. Mamatay na rin kayo. Kasama nitong mga kawatan ng mga kongresistang ito. Ayan. Wala ako sinasabing patay na si Trililing. Ang sinasabi ko po rito, natagpuan itong si Trililing na nakasubsob yung kanyang ulo sa drum na puno ng tubig. Ayan, sa sobrang stress. Imaginin mo, tatapatan ba naman nitong rally daw nila ng 16, which is kahapon po yan, Huwebes, ang yung naging rally ng Iglesia ni Cristo. Ay samantalang ang gamit lang na panghakot ng tao, tricycle, ay pupugak-pugak pa at naplat na nga. So mayroon naman traktura, ay hindi naman pinapayagan yung traktura na maglagalag dyan sa EDSA. Hindi, talagang may Trililing. Konfirmado, sigurado, may Trililing talaga ito. Ganoon pa naman Trililing. Anyway, bago po tayo magtuloy, napakaganda po itong topic natin. Tungkol po dito sa mga bilihin, at napanood nyo naman po yung balita kahapon, di ba ba?
na may mga itataas na mga kwan, mga ano to, mga bilihin. Ayan. Sandali lamang po ha. At okay. Bakit to? Ba't ganun? Oh, ayan. At ito po, at matagal ko na rin po, ilang na rin po. Dahil po marami po yung nagtatanong kung ano raw yung Tariq Hassan Mirza. Once again, ipapakita ko po rito yung spelling ng Tariq Hassan Mirza. Huwag po tayo maging ing ano po. At ang kwan lamang po dito kung tayo ay ginagamit lamang po natin yung ating common sense, ay hanapin nyo lamang po yung pinakita ko po dyan yung profile picture at saka yung cover photo. Makikita nyo na po yung Tariq Hassan Mirza. But anyway, yun pa pong gustong sumali dito para mapasali po kayo rito sa timba na bubunutin natin, ay ito po ang hanapin ninyo. Kasi yan po Tariq Hassan Mirza. Ayan po. Ang profile picture ay yung kotse at yung cover photo naman ay ano to? Yung SUV na Isuzu. Yan po. Ano? So lahat po ito, wala po tayong pinipili rito kahit sino po yung gustong sumali po rito ay pwede. Ngayon ay siyempre natural, magkuhan muna kayo, mag-friend request muna kayo dyan para makapag-send po kayo ng subscribe ninyo sa messenger po nitong Tariq Hassan Mirza. Ano po? So ang mga sample lang po ng isisend ninyo, ano? Kagaya po nito, yan po, makikita nyo naman po yung subscribe. Ayan po, no? Subscribe, tapos yung kulay puti po na yun. Ito. Ayan, no? Yung kulay puti, yan, at saka subscribe. Ayan po. Yan po ang tamang pag-subscribe. At saka pindot na rin po yung all. Ito po kasi hindi na pindot ang all eh. Yan po ang tamang subscribe. Ayan po ang ipadala niyo dito sa Tariq Hassan Mirza na messenger. Ano po? Ayan, para hindi na tayo marami pang mga tanong-tanong. So, uulitin ko lang po ulit, ipakita sa inyo. Ayan po yung spelling ng Tariq Hassan Mirza. Bagamat baliktad yan, makukuha nyo po yan eh. Bagamat baliktad yan, makukuha nyo naman po yan. Maaayos ninyo. Yan po ang Tariq Hassan Mirza. Mag-friend request muna kayo at ang papadala po ninyo doon sa messenger. Yun po ang aking pinakita kung paano po mag-subscribe. Uulitin ko na naman po kasi ang dami po talagang na hindi nakakaintindi. Ano po? Yan po. Ayan. Maliban po dyan, huwag na po kayong magpapadala pa ng mga kumusta, mga sasabihin nyo matagal na ako subscriber at matagal na akong followers mo. Wala pong ganon. Tanging ito lamang pong pinasubscribe nyo at nambiran nyo po yung inyong pinasubscribe. Ano po? Para sa ganon ay hindi na tayo malito sa pagbibilang. Kasi nga po, the more na marami kayong pinasubscribe, the more na marami po kayong tsansa na mabunot po kayo rito sa timbang ito. Kasi ito pong mga nandito, ito na po yung mga nakapangalan dito, yung nakapagpadala po ng subscribe. Ano po? So, ayan po, ganun lamang po kasimple. At lahat po yan ay pwede po kayong sumali. At pagka kayo ay nakapag-subscribe na i-sinend dyan sa Tariq Hassan Mirza messenger. Ayan po, at napakadali lang naman po ang sumali. At ito po, mamaya-maya lamang po bubunot po ako ng dalawa na para po na may pambili man lang kayo ng bitsin or magic sarap. Yun, tiga 10,000 lang naman po. Barya-barya lang naman po ito. At kahit pa paano ay hindi nyo na kailangang hanapin pa sa utangin pa yung magic sarap sa tindahan. Ay may pambili na po kayo kung sakali kayo ang mabubunot dito. Ayan po. Okay. Shout out po pala dito sa lahat po ng aking mga kapatid dito sa Iglesia ng Cristo. Ganon din po dito sa ating mga kapatid na mga Muslim.
ay shout out po sa inyo dyan sa Mindanao kasi marami rin po tayong subscriber ng mga Muslim. At sa totoo po, nabanggit ko na po sa inyo kung bakit malapit din po sa puso ko ang mga Muslim. Kasi nga po, 15 taon ko pong nakasama ang mga Muslim nung ako po ay nagtrabaho po sa isang international airline, multinational yan, multinational international airline na kung saan ay ang Muslim country po yan. Ayan, yun po. Kaya matagal ko pong nakasama itong ating mga kapatid nating mga Muslim. So shout out po sa inyo dyan sa Mindanao at saka hindi man po kayo dyan sa Mindanao at lalo na po dyan sa abroad din natin mga kababayan. At yung po mga OFW naman po natin ay lagi po mag-iingat kayo. Yun lamang po ang lagi kong tagubilin sa inyo. At wag po kayo magpapakita ng pagsisimangot kung halimbawa nauutosan kayo ng inyong amo para po hindi kayo mapag-initan. Ayan. Sana po ay nabati ko kayong lahat at ito na po ang uumpisahan natin. Kahagabi po ay habang nanonood po ako dito sa balita sa Channel 7 ay sige, hindi ko na po babanggitin kasi hindi ko na alam yung mga iba pa. Pero ang talagang tinandaan ko dito, yung sardinas daw po, kape at asukal ay magmamahal. Okay. Marami daw pong item na magmamahal. Kasama na nga po yung sardinas, asukal at saka kape. Ay kung hindi ba naman kayo, kung hindi ba naman kayo talagang may mga saltik na nandyan sa gobyerno, ang sinasabi nyo yung iba hindi naman nagmahal. Dapat yung mga hindi talagang kailangan ng mahihirap. Yun sana ang dapat ninyong iniwan. Or either hindi yan ang dapat nyong patungan ng increase, price increase. Yung kape, asukal at saka itong sardinas. Alam niyo po ba mga kababayan? Yan pong kape, napaka-importante po dito sa ating mga mahihirap ng kababayan. Kape at saka asukal po. Para po sa maintindihan ninyo, ginagawa na rin po nilang ulam yang kape at asukal. Okay? Hindi lamang po ako nagtuturo dito ng mga kung sino ang gumagawa niyan, inuulam po ang kape at asukal. Naranasan ko po yan. Ako mismo, nag-ulam ako ng asukal, nag-ulam ako ng kape, sasabaw ko dun sa kanin ko, solved na ako dun. Ako mismo nakaranas. Dapat yan ang hindi ninyo pinatawan ng price increase. Ano po? Ganon din po sa sardinas. Yan pong sardinas, yan po ang pangunahin na binibili nitong ating mga halos mga walang kakayanan nating mga kababayan. Yan pong sardinas na yan. Bakit naman inyong patataasan pa ng presyo yan? Talagang hindi nag-iisip ng gobyernong ito. Talagang lahat na may mga saltik na talaga ang mga ulo nitong mga nandiyan sa gobyerno. Walang alam kundi ang magnakaw na lang kayo na magnakaw pero wala kayong mga utak na mga buwakan ng inan nyo. Imagine mo yung sardinas na nga lang na Sos Mariusip. Yan po, 90% nitong mga Pilipino, lalo na po itong ating mga mahihirap, marami pong mahihirap. Halos mag 100% na po. Yung mga mahihirap nating kababayan hindi na kaya maka-afford ng pagbili ng mga pagkain nila. Mabuti kayo, limpak-limpak yung mga kinukulimbat ninyong mga pira. Kaya hindi nyo kailangan, wala kayong pakialam kung patataasan ninyo ang presyo nitong sardinas na ito na yan lang po ang tawag dito, yan lang po ang kayang bilhin nitong ating mga mahihirap na kababayan. Hindi po ito kagaya ninyo mga animal kayo na maka-afford na bibili ng steak, litson o ano pa man. Sardinas lang po masaya na itong mga kababayan natin. Bakit yan pa ang inyong i-increasean? Napakawala niyong konsensya. Nakaw kayo ng nakaw ng pira ng mga buwaka ng ina nyo. Pinapahirapan ninyo itong mga kababayan ko. Wala kayong ginawa kundi pahirapan itong mga kababayan ko para sa ganun ay luluhod sa inyo. Yan ang purpose ninyo kung bakit ninyo ginigipit itong mga kababayan ko
para sasantuhin kayo, jujusin kayo, luluhod sa inyo. Kaya nga po hindi pa ako ready na magbalik loob sa Iglesia ni Cristo kasi nga po, sabi ko nga po, tatapusin ko muna itong misyon ko na murahin muna ng murahin itong mga animal, mga kawatan, mga demonyo sa gobyernong ito. Tingnan nyo. Ang nangunguna sa mga impeachment na yan, wala namang kakwinta-kwinta yan, wala po tayong problema dyan sa impeachment na yan ni Sara Duterte. Wala po tayong problema dahil batas ka nga po yan di ba? Pero, itong lalo na itong mga pare na mga mukhang mukhang mga Hawaiian frog, yan pa ang inuuna. Di ba sa halip sana na sila ang magiging busis din itong mga pare na mga mga manyak na mga pare na ito, at saka itong mga adik na mga pare na ito, at saka itong mga itsurang mga parang may mga hydrocephalus na mga pare na ito, sana yan ang unahin nila, yan sana ang makapag-contribute man lang sana sila na kahit papaano punahin itong gobyernong ito na huwag naman nilang pataasan, lalo na yung kape at saka asukal at saka itong sardinas. Para lang po malaman ninyo, yun pong asukal, yan na po yung pinampadididi nila sa kanilang mga anak. Ganon din po itong kape. Maliban po sa ginagawa na nilang ulam yan. At ako nga mismo naka-experience yan. Dahil nung time na patay gutom pa ako, sa totoo lang po, walang makakatalo doon sa kahirapang dinanas ko. Lahat na yata ng kahirapan dinanas ko. Kaya naman ito, nandito nga ako. Dahil nakikita ko na po yung mali. Nakikita ko po itong mga kababayan ko. Kaya nagpapasalamat ako sa ating Panginoon. Binigyan niya ako ng puso na para arugain ito marami nating mga kababayan na iniikutan ko. Yan po. Nakita ko yung kahirapan. At Diyos ko, kung ano po itong mga nararanasan, itong mga iniikutan namin, higit pa po dyan yung naranasan ko. Kaya sana itong mga animal, mga pare na ito, magkwan lang kayo, sa halip na magkwan kayo ng impeachment, asikasuhin nyo muna na sabihin nyo sa gobyernong ito, kaya kayo dyan sa gobyerno, kayo naman nandyan, kayo may mga kapangyarihan dyan, kayo ang nasa tamang kapangyarihan na magpatupad ng mga ganyang mga price increase na yan. Pero anong ginagawa ninyo? Yan. Kung ka dyan, magtipon-tipon ka dyan at impeachment ang ikukuha ninyo. Ipopos ninyo. O kaya anong nangyari kay Trililing? Ayun, nilublob niya yung ulo niya doon sa drum na puno ng tubig. Ewan ko lang kung patay na ito, kung nalunod na. Tingnan nyo mga kababayan. Ito, tama pa ba ito? Tingnan nyo. Yan po. Ito po yung mga nandyan sa EDSA Shrine. Yan po yung mga nasa EDSA Shrine. Yan po yung kanina, ay kahapon. Ito po yung si Ngiwi. Ayan yung ngiwi na yan. Itinakip lang niya, parang bunot na itinakip sa ulo niya. Ngiwi po yan. Mga adik yan Ituro ko dito yung pare na adik. Tingnan nyo nagsalita. Diyan sa EDSA Shrine. Kahapon, diyan sa simbahan ng EDSA Shrine. Pare ito na may hydrocephalus. Yung parang alien. Yung malaki ang ulo. Na maliit ang katawan. Malaki ang dibdib. Maliit ang paa. Alien. Malaki ang ulo. Iyan po yung nagsalita na pare. Tingnan na. Ayan Di ba? Mali ba yung pagkaka-describe ko rito? Alien po yan. Hindi po tao yan. At naging hitsurang tao lang. Pero alien po yan. Imaginin mo, mga pare ito, yan ang mga inaasikaso nila. Pero hindi man lang sila sabi na, mga government, sana wag nyo nang taasan ang mga presyo ng bilihin na para dito sa mga mahihirap. Hindi yung impeachment sinusulong nito mga animal na ito.
Oh. Ito yan, para alien na yan. Oh, ito po yung kwan. Ito po yung pare na 15 years. 15 years po yan na nag-addict. Pare po siya. Pare na po siya noong addict siya. Imaginin mo. Nagmimisa, addict pala yan. Ito. Yan. Ha? Ngayon, Mr. Berrara, sumusobra ka na. Ha? Anong basihan mo sasabihin mong addict itong pare na ito? Mga kababayan, panoorin niyo po yung hearing doon sa Senado. Kasi nandyan yan sa hearing sa Senado. Siya po mismo ang umamin na 15 years naging addict yan. At kaya nga galit na galit yan kay President Duterte kasi nga po naudlot yung pagiging addict niyan. Kasi nga nung time na yon, tutukhangin na sana yan. Yan. Tingnan mo. Ito yung sinasabi ko, itong isang pare na ito, nandyan din, sinusulong din yung impeachment. Itong sinasabi kong mukhang Hawaiian flag. Ayan, ito, isa na ito. Mukhang Hawaiian. Tingnan nyo. Kung mali yung sinasabi ko. Tapos, ayan, tingnan nyo, pansinin niyo. Itong nakabukol na ito. Ito nakabukol na yan. Kuwan po yan. Pagka may mga handaan po yan, talagang naglalagay po yan ng bulsa dito sa kanyang tiyan. Yan po, nakabukol. Alam niyo po ba ang laman yan? Yan po yung mga malalaking sugpo. Sugpo po yung mga handa dyan. Ibinubulsa po niya yan sa tiyan niya na yan. Kaya po nakabukol, oh. Ang laman po niyan, mga sugpo, yung mga handa nila, siksik na siniksik dyan sa kanya. May bulsa po yan. Sugpo po yan. Yan, oh. See? Tapos, ito rin, nandoon din pa rin. Tingnan nyo naman itong mga nagsusulong ng impeachment, itong mga buisit, itong mga NPA po ito, ha. Pan po yan, ito po yung naputukan. Yung naputukan ng nguso. Nandun din po. Yan, oh. Yan ang naputukan ng nguso. Tingnan nyo nga itsura. Di ba mga mukhang alien na itong mga ito? Yan ang alam nito mga putang ganang to. Ha? Walang ibang alam yan kundi magdestabila ng gobyerno. Yan ang alam niyan. Alam nyo nga. Sinabi na nga ni BBM or ni President Marcos na hindi makakatulong yung impeachment dito kay Sara Duterte dahil walang mapapala ang taong bayan diyan. Tuloy pa rin yung pagsusulong nila. Si Enrile naman na bangingi na, nakikisaw-saw pa itong buwaka ng inang matandang ito, hukluban na ito. Yung Enrile na yan ang naglimas ng mga kahoy dyan sa Cagayan hanggang sa Samar. Yung Enrile na yan. Tingnan mo, hindi pa mamatay-matay itong hayop na ito. Ngayon nakikisaw-saw na at sinasabi ay hindi raw pwedeng pigilan yung pagsusulong na impeachment kasi nasa batas daw. Tanga. Napakatangan mo, Enrile. Palibasa, ikaw yung, ikaw taraidor ka eh. Hindi ba't mismong kamag-anak mo na si Ferdinand Marcos Sr., tinaraidor nyo, kasama si Tabako na Fidel Ramos, mabuti na nga lang, namatay na eh. Ikaw na lang inaantay. Nakakapanggigil lang kasi itong mga animal na ito. Samantalang nung kay Duterte yan, ay sus, puro-puri ka ng puri kay Duterte. Ngayon, gusto mo na ngayon ipa-impeach si Sara Duterte? Napaka-plastic mong matanda ka. Hayaan mo. Gugulong. Sana buhay ka pa pagdating ng araw na nandyan ako sa gobyerno. Sana buhay ka pa. Tal malalaman mo kung anong gagawin ko sa inyong lahat. Tandaan nyo yan. Pag hindi ko pinaggigiba yung mga mansyon ng mga pira ng bayan yan, mga buisit itong mga hayop na ito. Katanda-tanda mo na, manahimik ka na. Total, ang dami mo ng kinulimbat na pira. Hindi pa ba't nagnakaw ka rin nga na hayop ka, matanda ka? Di ba't convicted ka nga? Kinonvict ka lang sa ng ombudsman, Sandigan Bayan? Ayong tatlo, si Jinggoy at saka ito si Ramon Revilla na, Bong Revilla na yan. Di ba kung mga convicted kayo, mga animal kayo? Nagmamalinis-malinisan kayo mga buwaka ng anan nyo? Buisit kayo.
Wala kayong ginawa dito sa bayan natin, wala kayong ginawa sa kapwa ninyo Pilipino, mga buwaka na ninyo. Ang gusto lang ninyo, magnakaw ng mga hayop kayo. Sana buhay ka pa. Pag naipwesto ako dyan, kahit sino ang maging presidente dyan, hihilingin ko lang 3 buwan lang ako maipwesto. At magkikreate lang ako ng agency ko. Natutuda sa inyong lahat. Buwisit kayo. Wala kayong ginawang matino sa bayan, mga hayop kayo. Tingnan nyo nga. Yung mga picture ng mga senador dyan sa Malacanang, na pumunta sa Malacanang, inimbeta ni Butod. Parang mga ililibing itong mga hayop na ito. Parang napakapatay gutom itong mga hayop na ito. Di ba yung mga itsura nila? Papaano? Niluluto yan pagdating dyan kasi nga itutuloy transmit sa Senado yung impeachment ng putang ng Kongreso na ito. Kaya nililigawan niya na iboto nyo ang impeachment ni Sara. Buwa ka ng ina nyo. Nakakagalit. Tingnan nyo yung mga picture dyan. Yun nandun sa Malacanang, nandyan lahat sila. Yung Tolentino na yan, na paro-paro na yan, nandun. Ramon Revilla na kawatan. Ramon Revilla na convicted. Jingo Estrada na convicted. Yan mga niya. Kaya ko saan pupulutin ito mga kababayan natin? Hayaan nyo, sige lang. Bago mag-init ang ulo ko, hayop na ngayon. Antayin na lang natin na mapunta ako dyan. At ipinapangako ko, sa unang araw ko pa lang, pag nagkapag-create ako ng task force sa Gorgor or task force gilit ang mga liig ng mga kawatan, unang araw ko pa lang, sisiguraduhin ko na baka mga lahati na yung magigilitan ko dyan. At gigibain ko lahat yung mga binili nila. Gigibain ko lahat yan. Kung walang bibili, gigibain ko lahat yan. Maniwala kayo. Kaya, sana nga lang, ipagdasal ninyo na huwag akong bigyan ng posisyon. Pero hindi ako naghahangad ng posisyon sa gobyerno ng matagal. Hindi kagaya ni Gadon na hampas lupa at patay gutom, nangungunyapit sa kanyang posisyon. Hoy, ako hindi. Isa hanggang 2 buwan lang ang gusto ko manatili dyan. Matagal na yung 2 buwan eh. Baka yung 1 buwan malinis na ang Pilipinas. Kung si Duterte, nag-war on drugs siya, ako naman lahat ng mga kawatan, tutudasin ko lahat. Lahat ng kawatan. Kaya ngayon pa lang, yung mga kawatan dyan, taas ang kamay, sinong kawatan? Kahit wala pa ako sa posisyon, magtaas na kayo ng kamay. At ngayon din, tutudasin ko na kayo. Ang nakakapanggigil dito, sardinas na wala namang masulingan itong mga kababayan natin na mahihirap, puro sa sardinas na nga lang, tataasan pa ang presyo. Kape, asukal na yan, pinaka-importante yan. Para sabihin ko sa inyo, yung kape lang, dito sa ating mga mahihirap na kababayan, kasi sabi ko nga, danas na danas ko yan. Yung kape at asukal lang, may kaunting bahaw. Pag yan ay sinabawan nilang kape, hinigop nila yan, kaunting bahaw, okay na sa kanila, almusal na nila yon. Pagdating ng tanghalian, bibili sila ng sardinas, hahatiin nila yon. Tapos sa hapunan nila gagawin yung kalahati, kakainin yung kalahati. Kaya alam ko yung sinasabi ko rito, hindi ako nagkukunwari-kunwarian dito.
Danas na daras ko yan. Kung mayroong pinakamahirap na dinaras ako yun. Ang problema kasi talaga, itong mga na ito, wala nang ginawa talaga kundi yung sarili nilang bulsa ang pinapabintog nitong mga ito. Ito ng mga pare, yung mga handa na mga sugpo, ibubulsa pa. Ganyang mga kahayop itong mga ito. Kaya walang pakikinabangin ka rito sa mga pare na ito eh. Hindi ba? Yung manyak na pare, yun dyan sa Pampanga, balitang-balita yan, nandyan yan sa YouTube. Yung pare na ng manyak na, alam nyo, sinira ang asawa, sinira ang pamilya nitong, kinabit itong pare na ito. May pamilya yung babae na yun. Haminanyak ng pare na yan. Diyan sa Pampanga. Marami pa yan. Marami pang mga hiripes na mga pare. Marami yan. Mga buisit kayo. Sana kahit pa paano, bakit ba nakatutok kayo dyan sa putang ng impeachment na yan? Tumutok kayo dito sa mga kababayan ninyo na nag-aabuloy sa inyo. Ha? Diyan kayo tumutok, hindi doon sa impeachment na manghayop kayo. Tutukan ninyo yung pagtaas ng sardinas na huwag na ituloy. Yung kape at asukal na yan. Hindi yung nakatutok kayo dito kay Sara Duterte na impeachment na yan. Anong mapapalaan nyo, ma-impeach nyo yan? Sige ha? Kahit anong gawin nyo dyan. Sige, sabihin na natin ma-impeach nyo. Hoy, hindi mababago ang tingin ng mga tao yan. Bagkos mamahalin ng tao yan. Tandaan niyo yan. Mga bubo kasi kayo. Kagaya nitong gadon na ito, na certified bubo itong animal na ito. Sasabihin pa nito, ang mga iglesia na gusto mga bubo, sa akin ka magparinig yan, sa akin mo sabihin yan. Pag hindi ko nilagas yung mga ngipin mo, buha ka ng ina ka. Kaya ito ang dahilan kung bakit, sige, matatapos din itong mission ko. Namurahin ko na muna ng murahin itong mga politiko, mga kawatan na ito. At kung may pagkakataon pat malagay pa ako dyan kahit na isang buwan at 2 buwan, tutudasin ko itong mga ito, lahat yan. Anyway, bubunutin na po natin yung ating, ito po ay 10,000 lang po ito. Ha? 10,000 lang po ito. At kahit pa paano ay mayroon kayong pambili ng bitsin. Uulitin ko lang po ha. Ang dami po hindi nakakaintindi eh. Yan po yung spelling ng Tariq Hassan Mirza. Yan po yung profile picture at yan din po yung cover photo. Ano po? Mag-add friend muna po kayo rito. Tapos mag-send kayo dito sa messenger ng katibayan na kayo ay nag-subscribe at nagpa-subscribe. Kagaya po nito. Ayan po. Yan po yan. Yan. Wala pong iba, wala pong kumusta, wala pong magsasabi, ay matagal na akong subscriber mo, Mr. Birana. Ay ano ngayon kung matagal mo ng subscriber, ang sinasabi natin dito, itong tamang proseso ang gawin ninyo. Hindi pinag-uusapan dito kung matagal ka ng subscriber. Di ba? Ganun lamang po mag-isip. Hindi yung, hindi natin dinadaan. May kumusta pa kayo? Mariusip. Sinabi na nga na exclusive lamang po yung Tariq Hassan Mirza na yan doon sa mga pinasubscribe ninyo at wala na pong ano pa. Mayroon din po dyan isang tanga. Kung ano itong video ko, bukas ito, isisend na naman niya itong video dito sa Tariq Hassan Mirza. Itong mismong video ko, ito na naman isisend niya, yung link. Nakatatlo na. Ang sabi ng sekretary ko, ano ba ito sir? Sabi ko yan, 3 beses na ito nag-send ng mga video mo rito. Sige, bahala ka na kung anong gawin mo. Palagay ko, blinak na. Binablock na po yan. Maging itong tagabasa ko na nakuha na napipikah na. Anyway, bago tayo magkuhan, bubunutin ito. May nalimutan lang po ako sa singit lang. Ito pong dilimaw na ito. Nasa Senado po yan. Yung hearing po yan dyan sa Senado.
na ang sinasabi niya, nilalait niyo ang aking pagkatao. Ginagawa niyong parang puno ng baliti ang mukha ko. Sabi niya, para daw baliti ang mukha niya. Siya ang may sabi niya. At ang sinabi pa niya, binabastos ninyo ang aking pagkababae. Na ito nga't naaawa na ako rito dahil kulubot na. Ikaw ang may sabi niyan. Ikaw ang gumawa para bastusin ka. Pero hindi naman pagbabastos yung investigasyon niya sa Senado at saka doon sa Kongreso. Ano yung sabi ni Paduano? Junel, anong tawag sa iyo ni Secretary de Lima nung time na yon? Junel po. Hindi. Sabi ni Paduano, no? Halimbawa lang, tatawagin ka. Ano yun? Junel? Ganun ba? Sabi ni Paduano. Hindi po. Ano? Junel! Yan. Tingnan mo. Alam mo palang kulubot na. Bakit lahat ng bodyguard at the driver mo, gusto mong dumapa sa iyo? Ikaw ang naglagay sa kahihiyan sa sarili mo. Kaya huwag na huwag mong sisisihin yung mga tao na nagsasabi ng ganyan sa iyo. Dahil ikaw mismo ang naglagay ng kabastos-bastos ka. Imaginin mo, alam mo naman pala na wala ng gata yan. Alam mo naman pala na para ng ampalaya yan, na para ng kinumot ng unggoy. Bakit pa na... Sino ang naglagay ng sa kahihiyan? Ikaw mismo. Okay, sige. Tama na yan. Bubunutin na natin itong 10,000. At sabi ko nga po sa inyo, ay ito po ay kung lamang po ito. Katuwaan lang po natin ito. Ano po? Hindi po ito parte ng 1.5 million. Dahil ang sinasabi ko po dati noon, pagka na-reach ko yung 100,000 subscriber, ano po sabi ko, may mangyayari. Ano po yung nangyari? Nung na-reach ko natin yung 100,000 subscriber, di po ba nagparapol ako? Nagbunot po tayo rito ng 500,000. Nandyan po yan. At tuloy-tuloy po ako namigay ng mga electric fan, mga iPhone, mga kung ano-ano. Mayroong 50,000, mayroong 100,000. Tuloy-tuloy po. So yun po yung sinasabi ko. Ngayon, baka ma-reach natin na mas maaga yung subscriber natin, madagdagan ito ng another 50,000 o magiging 150,000. Doon po na naman ako magbibigay ng 1.5 million. Ayan. Ngayon, saan manggagaling ang pera? Hindi po dito sa YouTube channel ko. Kasi unang-una, hindi po akin ito. Sa inyo pong mga subscriber ko ito. Sinabi ko na po dyan kung magkano yung amount ng sweldo natin dito. Na hindi ko pa po wini-withdraw ito ni centavos. Dahil sa inyo po ito. Ito po ang paparti-partihin ko sa inyo. Kapag ka na-reach naman natin yung 200,000 subscriber. Yan. So, pangsamantala, ako ang magbibigay muna ng papremyo sa inyo. At ito po mga ito ay tinutupad ko lamang po kung ano yung binitiwang kong salita na may mangyayari. At ito na po, pinapakita ko na po yung mga nangyayari. Ang dami mong daldal, Mr. Birana, magbunot ka na. Ayan. Hindi ko po titingnan yan. Ayan. Tinalikod na po natin. Kasi nga po, maging dito sa papel ay may issue. Di ba naman tarantado? Ayan. Nakikita ba ng kamay ko yan? May mata ba yung kamay ko? Gago. Ito. Oh, ayan po. 10,000 po ito. Ha? Alam nyo na po, yung kung saan kayo magkiklaim, dito po sa Tariq Hassan Mirza. Total, nag-send kayo sa Tariq Hassan Mirza, alam nyo kung saan kayo magkiklaim, dito rin po sa Tariq Hassan Mirza. Ayan. Oh, ayan. Basa nyo. Ayan. Si Sylvia Alarcon. Congratulations, Sylvia Alarcon. Ayan. 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 Di ko po tinitingnan yan, ha.
Ayan. O, yan. Ayan. Ayan, maliwanag po yan ha. Milagros Manalili. Ayan po. Congratulations. So, alam niyo na po yan sa Tarek Hasan Mirza. Makipag-ugnayan kayo sa sekretary ko. Ayan. At pagkatapos ko kasi, ang papel ko lang pang puro ito bubunot. Hindi ko na po pinakikialaman yung inyong conversation kung saan ipapadala, kung paano ipapadala yung inyong mga napapanalunan na yan. So, bahala na po kayo makipag-ugnayan sa aking sekretary. At yun naman po yung lagi ko sinasabi sa inyo. So, maraming salamat sa inyo at sa lahat po ng ating mga kababayan na OFW sa abroad, ingat po kayo. Ganon din po dito sa ating subscriber dito sa ating sariling bansa, ingat din po kayo. Ganon din po sa ating mga kapatirang Iglesia ni Cristo, sa ating mga kapatirang mga Muslim, ingat din po kayo lagi. Maraming salamat po at siyempre, mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan.